Itinuturing na kayamanan ng mga makasaysayang lugar sa ating bansa. Nagsisilbi itong tulay sa nakalipas at tanda ng ating pagka-Pilipino. Kagaya na lamang ng ancestral house na ito na matatagpuan sa lungsod ng Pasig na halos 2 siglo na ang tanda. Ito ang bahay na tisa ng Pamilya Tech. Taong 1846, pinatayo ni Don Cecilio Tech y Cabrera ang bahay na ito. Sinasabing ito raw ang kauna-unahang bahay na gawa sa bato sa Pasig. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin dito ang mga kamag-anak ni Don Cecilio. Isa na rito si Maria Antoinette Tech Mendoza o mas kilala bilang Net, na ay ika-8 henerasyon na ng Pamilya Tech na tumira sa bahay na tisa. Tinayo yung bahay noong 1846 and it took 3 years in the making. So 1850 daw nang tinirhan. The whole house was built with only 7,000 pesos. Nakita kasi namin yung parang notebook. Nandun yung kwenta ng pagkakagawa ng bahay. Nakilala ang Pamilya Tech sa pagiging relihiyoso at dahil sa likas na matulungin, naging malapit din sila sa tao. So they built a big house to accommodate people who would need help from them. Well, I learned it from my grandparents and my parents also na ang gagawin mo should come from the heart. Kung tutulong ka, tumulong ka because gusto mong tumulong, not because you want anything in return. Yun yung pinapa-instill talaga sa isip namin. Kami ng mga pinsan ko, ganun kami na tutulong kayo, don't expect anything in return. Because sabi ng lolo namin is, mas maganda yung balik sa'yo galing sa langit. Dahil sa napanatili ang orihinal na struktura nito, mababakas pa rin sa bawat sulok ang ilan sa mahalagang pangyayari na nasaksihan mismo ng bahay na tisa. We have this Viatico Publico. It's the Sunday after Easter Sunday. Yung mga matatanda na hindi na nakakapunta ng simbahan, dinadala dito, ini-invite sila. On a Saturday afternoon, they have merienda, and then after dinner, nagko-confess sila. Andito yung mga pare. And then early in the morning, after they wake up in the morning, they're given communion kasi may mass dito. So, kaya ganito kalapad ang aming sahig. They sleep here. Maging ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nakabisita na rin sa bahay na tisa. Tinawag din itong Freedom House noong panahon ng martial law. Ginawa raw kasi itong lugar kung saan nagpupulong ang mga politiko. I still remember when I was small, nagbi-meeting din dito si Luis Taruk of the Hook Balahap. But that was, tapos na yung time na yun, pero he still comes over and meets with his friends. I think my father was one of them, so nandito sila. Kung sa mata ng marami ay isa lamang itong lumang bahay, para sa Pamilya Tech naman, isa itong matatag na tahanan na patuloy na nagbubuklod sa kanilang pamilya. Sabi nga nung bunso ko, alam mo mama, kaya lang nakatayo ang bahay natin. It's because we are from the same bloodline. The moment we step out of it, walang mangyayari, babagsak din yung bahay. Because meron ng mga lumang bahay dito sa Pasig na gano'n ang nangyari na the moment na umalis, nabenta nila or nasanla, wala. Not only the house collapsed, but even the family itself. Hindi lang daw kasaysayan ng bahay na tisa ang pinangangalagaan nila, kundi pati na rin ang mga aral na ipinamana sa kanila ng mga ninuno na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang pamana ay dapat pahalagahan. Dapat itong mahalin. Kasi ito yung pinaghirapan ng mga taong nauna sa'yo, yung pamilya mo, na pinatayo nila yung bahay or whatever it is, pinagyaman nila. Tapos ipinamana sa'yo because they trust you, they love you. So dapat, sa side mo naman, iano mo siya, alagaan mo, mahalin mo, at ituloy mo hanggang, kasi since nakita mo ano yung gusto nilang mangyari dun sa tinayo nila. So, ituloy mo for the next generation as much as possible na wag mong dalawin yung pinamahal sa'yo, but pagyamanin mo pa siya. And then,
it goes on to the next generation and so on. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi biro ang pinsalang iniwan nito sa bayan ng Lipa. Isa sa mga nakasaksi sa lupit ng digmaan ay ang dating bahay ni Segunda Katigbak na mas kilala ngayon sa tawag na Casa de Segunda na ipinatayo noong 1880s. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng kaapu-apuhan ni Segunda ang bahay na ito. Isa na rito, si Manolita Malabanan na mas kilala bilang Tita Lilen. This house was built 1880. Right now, ito yung pinakalumang bahay dito sa Lipa na hindi nasunog during the war. Siya lang yung, we have only 5 houses left intact after the war. Isa ito sa hindi nasunog, no? Nakilala natin sa mga libro si Segunda Katigbak bilang isang babae na unang inibig ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Every time namin dumadating dito, they just want to know the real love story of Segunda Katigbak and Jose Rizal. Sabi ng mga bata, tingnan mo, meron mo silang MU. Sabi ko, ano ba yung MU? Kasi sila, nakalagay dito, they understood each other through their glances. Ngunit mabilis ring nagwakas ang pag-iibigan nila ni Rizal dahil noong 6 na taong gulang si Segunda, ipinakasal siya kay Manuel Luz na galing sa isang prominenteng pamilya. Ayaw ng parents ni Lola kay Rizal. One thing, the family tradition here in Lipa is the parents who chose. And before she even entered the school, she was already betrothed to be married to Manuel Luz. Dito ay pinapagkasundo na yung mga babae, especially the girls. Mga lalaki naman ay siguro ganun din. Pero mostly the girls are pinipair na agad. And they want somebody from here. Of course, they know, tulad niyan, gusto nila ay si Manuel Luz kasi kilalang pamilya at saka kilala nila, taga rito rin. While Rizal is from Calamba, hindi naman nila kilala kung sino pamilya. Sabi nila, ito yung unang bahay ni Lola at ni Lolo Manuel. This was a gift for them. Nung nag-aaral na si Rizal sa Europe, nag-start siya na yung La Liga Pilipina, the revolutionary government. And when one time, umuwi siya dito sa Lipa to ask money from the mga mayayaman for funding of the revolutionary government. And he passes by to ask money also from Lolo. At medyo nag-chess pa nga sila doon. You'll see a chess table there where Rizal and Lolo played chess. Hindi siya katulad ng bahay na katulad ng makikita nyo ng Spanish house ngayon na very intricate, kalado. This is just a very simple house. Para kay Tita Lilet, bukod sa kwento ng pag-ibig, ang pamanang ito ay nagsisilbing tulay para maibahagi ang ating kasaysayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Doon ko nalaman kung gaano ka-importante yung bahay. Kasi nung pumunta dito ang National Historic Commission, and ask us to open this for educational tours sa children. Yun ang na-feel ko na at least I was able to do something for the children para na ako nakakapagturo. Marami naman nagagawa para sa mga bata. At least it became a part of their study. Katuwa naman. Ang Casa de Segunda ay bukas sa lahat na may hangaring alamin ang nakaraan ng ating bayan. At ang misyon natin ay mapanatiling buhay ang mga aral na mapupulot mula sa mga kwento nito. Sa tindahang ito, umiikot ang buhay ng 83 anyos na si Ramon Avena. Animo ay isang museo ng makinilya ang makikita sa loob ng kanyang shop. Bawat isa nito ay nagpapakita ng matagal na pakikipagsapalaran ng pamilya Avena sa pagnenegosyo.
Kaya para kay Ramon, isa itong mahalagang pamana. All the things that my father, it's still with me because to me, that's something. Nagsimula sa pagtitinda ng sporting goods ang negosyo ng kanyang ama na si Vicente Avena. Sikat na manlalaro ng basketball at volleyball at nakapaglaro pa sa Far Eastern Olympic Games noong 1900s. Hilig niya talaga volleyball. Kasi mahusi siya lumundag at pagka bumuel siya ng kaliwa niya, talagang yung bang killer siya kung tawagin It was an honor to be an Olympic player. It's not the money involved here, no? It's not what is being given to the Olympic players. Kasi at that time, wala man binibigay Mga 1927 ngayon, gusto niya mag-retire na para naisip niya, gusto niya magkaroon ng negosyo. My father, in Ascaraga, started his business, Avena Sporting Goods. Na magsimulang mauso ang paggamit ng typewriter, isinara niya ang negosyo at ibinaling ang atensyon sa pagtitinda ng makinilya noong 1939. Kasi at that time, di ba, puro sulat With the typewriter, it's being used sa gobyerno na Dahil naging alternatibong panulat ang makinilya, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino noon, lalo na sa mga tanggapan. Ang makinilya, diyan ako natuto nung before the war, palibasa ako, maliit pa, siguro wasang between 7 to 8 years of age, tumutulong na ako sa mga mekaniko. Ako ang tagalinis nila Ako ang tagalinis ng shop, tagalinis ng toilet, tagalinis lahat. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ni Ramon. At taliwas sa nakasanayang pamamalakad sa isang negosyo, binigyan niya ang mga ito ng kalayaan na piliin ang gusto nila sa buhay. I come here at 7 in the morning. Then I end up at 6 in the evening. In between those times, kuminsan kaupo ko pala alas 7, pagtingin ko alas 9 na pala. Pagtatingin ko ulit, kuminsan alas 11 na pala. You don't notice the time when you're around here. Basta hindi siya mag-a-absent dito kung wala din lang siyang ibang lakad. Lagi siya rito. Inaalagaan niya talaga itong kanyang negosyo na to. Sa panahon ng martial law, tumumal ang negosyo. Tila naalis ang kinang nito nung magsara ang maraming pahayagan na kadalasan ay gumagamit ng makinilya. Sinabayan pa ito ng pagdating ng mga computer noong 1980s. Pero ang mga pagbabagong ito, matagal na raw pinaghandaan ni Ramon. My dad has accepted the fact that the world has moved on. It's not maybe just so much because of the business. Honestly, he comes here because when he's here, he sees my, he feels close to his mom and dad, my grandparents. Alam naman nating lahat na ang typewriter, bumababa na yung dahil pumapasok na yung mga computer. So, ganun pa man, hindi ko siya nakitaan ng pagbahala na bibitawan niya yung itong business ng typewriter. Ang nakikita ko pa, nagpupursige siya na ipustro niya itong negosyo na ito. Nitong April 4th, almost a month after, lumabas nga itong tinatawag na Beautiful Sun Behind Manila Shop, One Type Quit. Nung na-interview nga siya sa ganito, sabi ko, alam mo, makakatulong sa'yo para ma-introduce mo na may gumagawa pa pala niyan, kako. Kasi may nag-aanap pa rin yan Hindi naman lahat, kako, bibitiw dyan na puro computer. Marami pa rin ang gumagamit niya. He revolves all around typewriters, as much as because it's a promise he made to my grandfather, that he will preserve what my grandfather did, and that's very much admirable.
you know, in spite of all the changes, in spite of all the progress, to stick to it. Kung may isang taong lubos na nakakilala sa negosyong itinaguyod ng pamilya Avena, marahil ito na ang kaisa-isang technician ng V. Avena & Sons, si Nemesio. Nung unang sampa ko dito sa Maynila, yung balak ko noon maggugupit, yung barbero ba, nalaman ni Mr. Avena na nandito ako sa Maynila, pinatawag ako bilang helper ng dito, boy. Tapos yun nga, hanggang sa pinag-aral niya rin akong magmekaniko, yun, natuto naman ako, kaya minahal ko na rin tong profesyon na to. Marami sila, bali, lahat yung magkakapatid. Naging sa amin dito eh. Ang trato kasi ng magulang ko sa kanila, hindi man tratong katulong, kundi tratong parang kasama sa bahay. Ang turing naman sa akin kasi ni Mr. Avena, anak eh. Ganun ang ko. Kaya kung nagagalit sa akin, nagagalit din ako. Pero maya-maya, wala na yun dahil magulang turing ko sa kanya eh. Minsan daw ay ilang linggo silang walang kinikita. Ang ilan, napapadaan lang para tignan ng mga nakadisplay na makinilya. Ibinabalik daw kasi sila nito sa nakaraan. Ang iba naman ay dati ng customer na magpapalit ng pyesa. Para kumita, hindi masyado eh. Dahil kung kumita siya rito, medyo siguro meron lang siyang pambayan sa mga tao niya. Pero hindi siya kalaki ang kita dito. Ang nakikita ko kay Mang Ramon, kaya ayaw niyang bitawan ito. Dahil ito pamana sa kanya ng kanyang magulang. Pero ni minsan ay hindi nang hinayang si Ramon sa bawat oras na inilalaan niya sa tindahang ito. Pumunta kami sa ko sa kwarto niya. Kinausap niya ako nung, nasabihin niya sa akin, Ramon, sino kaya mag-aalaga sa mamang? Kasi nga, meron siyang sakit, di ba? Alzheimer. Sabi ko sa kanya, Pang, ako ang mag-aalaga sa ako, tutulong mo. Naman ako eh. Tsaka, kasi mga kapatid ko naman nasa Amerika at isa NATO, kaya sabi ko, okay lang. Sino mag-aalaga rin sa building na to? Sino mag-aalaga sa Bena? Sino magpapapinta? Pang, ako rin ho. Ako. Para kay Ramon, may mas malalim pa silang ugnayan ng 77 taon na negosyo na kahit kailan ay hindi matutumbasan ng anumang salapi. Kasi para sa akin, it's a way of life na sa akin eh. Parang natutunan ko na pang-araw-araw na gawain ko na masunod ko yung mga kagustuhan nila. Masayang-masaya ako. Parang kasama ko magulang ko. Nung araw kasi, medyo lad talaga ang sapatos. Halimbawa, may tindahan ka, sapatero yan, pautangin mo yan, malakas ang kita niyan. Pero ngayon, iba na, sapatero yan, huwag mong pautangin, walang ibabayad dyan. Pati nuno ko, sapatero rin. Hanggang sa tatay ko, nanay ko, magkatulong din ng magawa ng sapatos. Nung ako yung mag-aral ng paggawa ng sapatos, 10 taon pa lang ako, tinuruan ako ng magulang ko. Nung ako yung mag-edad na 14, medyo nasabi nila na sapatero na ako dahil marami na akong natutunan sa loob ng 4 na taon. Nung ako mamasukan dito, na bilang sapatero, kung ako batang-bata pa, maraming ayaw sa aking tumanggap. Hanggang sinikap ko ng paggawa ko na lahat matutunan ko lahat. Pati yung molde, lahat, buhat simula ng paggawa ng sapatos, pinag-aralan ko yan. Dahil hindi pumasok sa isip ko yung baka matutulaan ako eh. Ang pinag-aralan ko yung
matuto ko na magaling na trabaho. Ngayon, nung maging presidente si Duterte, nakasilip ako na kahit na anong klase, dadating sa kanya at maaaring pakitungoon niya. Ang sabi sa akin, Tay, pagtiwala sana kayo. Padala nyo yung sapatos niya, padala nyo doon sa number na ito at umasa kayo na iyan idadating sa presidente. Pero, nung magawa ko yung design, kung paano ko gagawin, hindi ko malaman kung anong size ang kanyang paa. Tinignan ko rin niya, siya pag naglalakad, atikwas yung paa. Siyempre inisip ko, hindi ito ang size nito na sapatos. Siguro malaki yung paa ang sapatos niya, pero yun lang ang papasok. Ang sakto naman ang paa, hindi papasok, mataba pa. Yan na, ano. Kinahaponan, dumawag na sa akin si Bong pangalan nun. Ay, nahawakan na ng presidente. Sabi ko, kasi kaya, hindi ko pa alam. Pero hinawakan na niya. Nung makalipas ang mga 3 araw o 4 na araw ata, pumutok na pinagmamalaki na ng ating presidente. Ano kayang sapatos yun? Nakita ko kulay, ganyan na, yan na. Pero hindi pa ako makapaniwala dahil pinagmamalaki na. Anong makita itinagilid niya at itinaas, ako yun na. Sapatos ko na yun. Ang sa akin kasi, nakikita ko kasi ang tao dito sa Marikina. Maraming manggagawa ng sapatos, hindi naman gumagawa. Nagbubuti. Nangangalakal, pero mga sapatero yan. Dati, sapatero, makita mo, naglilinis ng mga nakaparadang jeep. Pero sapatero yan. Gano'n na lang ang kikitain yan. Nakikitain lang pang-subo. Pero kung sila'y babalik sa paggawa ng sapatos, maangat sa aking karanasan dito. Ikaw bumili ng imported na sapatos na China. Naka-4 ka na, samantalang ako. Yung isa ko palang ginagawa, ginagamit mo pa hanggang ngayon. Umaabot ng hanggang 4 na taon, 5 taon. Samantalang ang China, naka-4 ka, hindi abot ng 1 taon. Kasi, alam mo, kung minsan, imbis na metahe, dikit na lang. Dahil doon sa mura naman eh. Yun ang nakasira nga sa Marikina. Dapat magaling na balat yung first class. Hindi, gamitin mo lang yung pinakamahina dahil mura naman yan. Paano natin masasabay sa mumurahan yan? Yun ang nakasira sa Marikina. Pero kung sa akin, kung para sa akin, ang gusto ko may sumuporta sa akin at lahat ng gawaan dito ng Marikina, payag ako na pasyanan namin at sirain yung kanilang pananaw sa paggawa ng sapatos. Gusto kong mamulat yung dati. Kung sakasakali man at may gawa na, makilala na uli ng galing ng Marikina. Ang sapatos ng Marikina, mabalik sa dati. Kasi hindi ko makumpleto ang isang araw na hindi ako talaga magpatugtog ng plaka. Music sa akin is everything. From my smallest detail hanggang sa malaki, hanggang sa pagtulog, music pa rin ako.
I have 110,000 pieces of 45 and 20 to 25,000 pieces of LP. Nag-umpisa ako mag-collect nung bata pa akong 6 years old ako. Nung binili ako ng turntable na portable ng grandfather ko. Nung mga 12 ako, nung nakakahiligan ko na talaga mag-collect ng plaka, ang baon ko ng 20 pesos, parang ganun lang eh. Pero lahat yun, nabibili ko ng plaka, hindi talaga ako bumibili ng pagkain ko. Nag-accumulate ng marami na talaga hanggang sa nakita ng mami ko, marami na akong collection, nagagalit bakit daw hindi ako talaga bumibili ng baon ko. Nagalit siya, tinatapon yung plaka ko. Hindi ako umiiyak dahil sa nagugutom ako, umiiyak ako dahil nabasag yung plaka ko. Since yung husband ko, DJ, meron silang promo copy ng mga plaka. Yung promo copy na yon, rare yun. Ibig sabihin, mga 200 pieces lang yung mga minamanufacture dati bago gawin talagang regular plaka. Kasi sinusubukan muna ipa-air sa radio station. Ako talaga, purely ang collections ko talaga is rock at saka jazz. Siya iba naman, more on ballad siya. Kaya lang, mas lagi akong bumibili kaysa sa kanya kasi ako yung may gusto talagang bumili kaysa sa kanya. Araw-araw na nagpapatugtog ako kasi hindi ko makumpleto ang isang araw na hindi ako talaga magpatugtog ng plaka. And hindi lang ako, pati family ko, lalo na yung youngest ko. He's only 26 years old, pero marami na rin siyang alam tungkol sa plaka. Iba-iba kasi ang types ng vinyl eh. Meron tayo sa 45. Yung 45, meron to yung regular na 45. Meron din na 45 na promo copy. Meron din tayo na 78 RPM, 10-inch to. Ito ang extended play, pero parang size ng LP. Tapos ito rin din naman ang regular LP. Ang 45 at saka ang LP, sa regular na turntable lang. Pero pagka ang 78 RPM, tinutugtog to sa gramophone. Ang 45, dalawa lang kanta niyan. Ito yung side A, tapos ito naman yung side B. Ang LP, katulad nito, meron kasi silang iba-ibang kanta, maabot na mga 6 to 7 mga songs sa isang side. Sa side na to, meron siyang 5 na kanta sa isang side lang na ganito. So, makikita mo ang groove. 1, 2, 3, 4, 5. 5 songs lang siya. Pagdating naman dito, 4 songs lang siya. 1, 2, 3, 4. Ito yung side B. May mga plaka kasi na mga iba-ibang klaseng genre. Ito, yung OPM, rock, soul, disco, jazz. At yung isa naman, rock and roll. Ang plaka, i-compare ko ngayon sa panahon ngayon, sa CD o yung mga dina-download na lang sa mga computer, iba talaga ang tunog. Maliliit lang na instrumento, nakukuha, naririnig mo to the smallest detail ng tunog ng mga instrumento. Ngayon, hindi na ganon. Puro retoke. May mga music talaga na halos nawala na yung mga instrumentong importante. Ibang-iba talaga ang plaka kaysa sa CD. Ang plaka, nag-phase out yan noong mga bandang 1995, 96. Unti-unti na. Yung mga plaka ng mga LP noon, pagka reproduction na nila, may makikita ka ilan na lang piraso. Kaya pag pupunta ka sa record bar, sasabihin lang sa'yo, wala na po, out of stock. Pero actually, phase out na yon. Nasumunod na kasi magkakaroon na ng cassette tape. After cassette tape, CD naman ang pumalit.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kompleto ang mga collection ko. Marami pa rin akong hinahanap, hindi pa rin ako complete. Ngayon kasi, ang mga kolektor ng mga plaka ngayon, magugulat ka mga bata. May mga 17 years old na marami na talagang alam tungkol sa plaka. Nagre-research na sila. Kami noon, it goes naturally. Pinanganak ako, plaka no? So, sumasabay yung pag-edad ko sa plaka. Ang bata ngayon, wala naman silang alam sa plaka Nakahiligan nilang maging curious about plaka. And they research pagdating sa mga artist. Alam nila yung mga generation namin kasi the best generation of music was our generation. Music sa akin is everything. From my smallest detail hanggang sa malaki, hanggang sa pagtulog, music pa rin ako. Madali na sa akin ang lahat pagka may music. Kahit saan parte ng bahay ko, mayroon pa rin music.